Pinagpalit sa alahas, itinaboy na parang aso sa sariling tahanan. Yan si Tala, ang asawang tapat. Pero pinagtaksilan ni na Jace at Doña Imelda. Habang nag-aagaw buhay ang kanyang anak, pilit siyang idinidiin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Pero hindi nila alam, ang inapi nilang katulong ay ang nawawalang prinsesa ng mga Montemayor. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng isang ina? Paano magbabago ang kapalaran sa isang iglap? Huwag mong dungisan ang sahig ng mansyon na ito ng iyong maruming luha. Tala. Mas malinis pa ang tubig na ipinampaghugas mo sa aking mga paa kaysa sa dugong nananalaytay sa iyong mga ugat. Ang boses ni Doña Imelda ay tila latigong humahampas sa katahimikan ng malawak na sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang marangyang upuan, habang si Tala ay nakaluhod sa malamig na sahig. Ang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang plangganang pilak. Ang bawat patak ng tubig na tumatalsik mula sa kanyang maruming basahan ay tila mabigat na pasanin na dumidiin sa kanyang pagkatao. Ito ang mabalasik na katotohanan sa likod ng marangyang buhay sa mansyon ng mga Rivera. Si Tala, ang asawa ng nag-iisang tagapagmana na si Jace, ay walang iniwan sa isang aliping na mamahay. Sa bawat pagpiga niya ng basahan, ramdam niya ang hapdi ng kanyang mga palad na nagaspang nasa kakalaba at paglilinis. Mga kamay na dati ay bihasa sa paghawak ng mga masiselang hiyas, ngunit ngayon ay itinatanggi na maging ng sariling asawa. Sa kabilang silid, naririnig ni Tala ang mahinang ubo ni Liag, ang kanyang 5 taong gulang na anak na may mahinang puso. Bawat tunog ng ubo ng bata ay tila isang karayom na tumutusok sa dibdib ni Tala. Kaninang umaga pa siya hindi kumakain, tinitiis ang gutom upang mabili lamang ang kulang na gamot ng anak. Ngunit heto siya ngayon, pinahihintulutan ng sarili na maging tuntungan ng paa ng biyenang walang puso. "Pasensya na po, Mama," bulong ni Tala. Ang boses ay halos hindi lumabas sa namamaos niyang lalamunan. Hindi siya tumitingala. Takot siyang makita ang mapang-aping ngiti sa labi ng matanda. "Katatapos ko lang po kasing asikasuhin si Liag. Mataas pa rin po ang lagnat niya." Isang malakas na pagsinghal ang naging sagot ni Doña Imelda. Bigla nitong ihinulog ang suot na mamahaling sapatos sa loob ng planggana. Dahilan upang tumalsik ang maruming tubig sa mukha at damit ni Tala. Hindi gumalaw ang babae. Hinayaan niyang dumaloy ang tubig sa kanyang pisngi, kasabay ng isang luhang hindi na niya napigilan. "Liag na naman? Iyan ang napala mo sa pagpilit na isilang ang batang yan. Isang pabigat na katulad mo. Asik ng matanda. At wag mo akong tawaging mama. Wala akong anak na hampas lupa." Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Jace, ang lalaking pinag-alayan ni Tala, ng lahat ng kanyang pangarap. Ngunit hindi siya nag-iisa. Nakakapit sa kanyang braso si Marisol, nakasuot ng isang pulang damit, na tila sumisigaw ng karangyaan. Napatigagal si Tala, ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon sa harap ng altar, ay nakatingin sa kanya. Hindi nang may awa, kundi nang may matinding pagkadiri. Nanlamig ang mga daliri ni Tala sa loob ng planggana. Ang init ng pagmamahal na dati ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ay tila naglaho, pinalitan ng isang nakabibinging kawalan. "Jace, dumating ka na pala." Pilit na pagbangon ni Tala. Ngunit bago pa siya makatayo, ay muling nagsalita si Doña Imelda. "Tingnan mo ang asawa mo, Jace. Kay dumi-dumi, kay baho. Walang pinagkaiba sa mga basurang nakatambak sa labas. Nakakahiya kay Marisol na panauhin natin." Wika ng matanda, habang diring-diring itinuturo ang basang damit ni Tala. Lumapit si Jace, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay tila tunog ng hatol sa puso ni Tala. Huminto siya sa harap ng kanyang asawa, ngunit sa halip na tulungan itong tumayo, ay malamig siyang nagsalita. "Tala, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang sarili mo? Ang dumi mo na ngang tingnan.
Nagagawa mo pang ipahiya ang pamilya natin sa harap ni Marisol. Kung hindi mo kayang maging disenteng asawa, kahit maging disenteng katulong man lang ay pagbutihin mo, ani Jace, ang bawat salita ay tila lason na unti-unting pumapatay sa natitirang dignidad ni Tala. Ngumiti si Marisol, isang ngiting puno ng tagumpay. Hayaan mo na, Jace. Baka sadyang doon lang siya nababagay sa paanan ng mga taong tunay na may halaga. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang plangganang hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Lumilikha ng isang malungkot na tunog sa sahig habang kumakalat ang tubig na ginamit niya sa paglilingkod. Ngayon ay tila sumasalamin sa kanyang nagkadurog-durog na buhay. Hindi siya makahinga. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay itinuturing niyang tahanan ay tila nagiging isang malaking kulungan na unti-unting sumasakal sa kanya. Sa gitna ng tawanan ni Marisol at Doña Imelda at ng malamig na katahimikan ni Jace, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Ito na ba ang dulo ng kanyang sakripisyo? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong ina ang latay ng pagpapakasakit bago ito tuluyang maging abo sa gitna ng sarili nitong tahanan? Tala, tumigil ka na sa pag-iyak. Nakakasakit ka na ng ulo. Imbes na asikasuhin mo ang bata, dinadagdagan mo pa ang isipin ko. Ang boses ni Jace ay malambot, tila isang haplos ng sutla. Ngunit sa pandinig ni Tala ay mas masakit pa ito kaysa sa sampal ni Doña Imelda. Pumasok ang kanyang asawa sa madilim na silid kung saan namamalagi ang may sakit na siliyag. Hindi man lang ito lumapit sa kama ng anak upang hawakan ang mainit nitong noo. Nanatili si Jace sa tabi ng pinto, tila takot na mahawahan ng kahirapan at lungkot na bumabalot sa silid na yon. Dahan-dahang pinunasan ni Tala ang kanyang mga mata gamit ang dulo ng kanyang luma at kupas na duster. Inayos niya ang pagkakalagay ng basang bimpo sa noo ni Liag. Ang bawat paghinga ng bata ay mabigat. Isang paalala ng lamat sa puso nito na unti-unting kumukuha ng lakas ng kanyang maliit na katawan. Jace, kailangan na nating dalhin si Liag sa ospital bukas. Ang sabi ng doktor, hindi na pwedeng ipagpaliban ang operasyon. Natatakot ako. Natatakot ako para sa anak natin. Pagsusumamo ni Tala, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bote ng gamot na halos paubos na. Humakbang ng isa si Jace, lumapit siya kay Tala at hinawakan ang magkabilang balikat nito. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng pag-unawa. Isang balat kayo na madalas niyang gamitin upang pasunurin ang asawa. Naiintindihan ko, Tala, pero isipin mo rin ang sitwasyon ko. Si Mama, galit na galit pa rin sa'yo dahil sa nangyari kanina. Kung pipilitin ko siyang maglabas ng pera ngayon, baka lalo tayong mawalan. Bakit ba kasi kailangan mo siyang sagutin? Bakit hindi mo na lang tiisin para sa atin? Napatitig si Tala sa kanyang asawa. Ang mga salita nito ay tila isang dahan-dahang pagbuhos ng lason sa kanyang isipan. Siya na ang inapi, siya na ang binuhusan ng maruming tubig, ngunit sa huli, siya pa rin ang pinalalabas na may pagkakamali. Ito ang paulit-ulit na ginagawa ni Jace, ang pagbali sa katotohanan hanggang sa maniwala si Tala na siya ang ugat ng lahat ng kamalasan. Tiisin? Jace, ginagawa ko ang lahat. Pero ang anak natin, shh, wag ka nang maingay. Pagputol ni Jace habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Tala. Gagawa ako ng paraan. Pero kailangan mong bumawi kay Mama. Be more useful, Tala. Huwag kang laging mukhang biktima. Marisol is helping us talk to some investors and you're just making it harder for me to love you when you're like this. Ang pangungusap na yun, making it harder for me to love you, ay tila isang kutsilyong bumaon sa puso ni Tala. Hinayaan niyang yakapin siya ni Jace, isang yakap na walang init, isang yakap na tila isang formalidad lamang. Hindi na malaya ni Tala na sa dilim ng pasilyo, isang anino ang tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa bahagyang nakabukas na pinto.
Iyon ay si Marisol. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwayang nag-aabang ng tamang sandali upang sagpangin ang kanyang biktima. Suot niya ang isang mapanuyang ngiti habang pinaglalaruan ang dulo ng kanyang mamahaling kwintas. Nang kumala si Jace sa yakap at lumabas ng silid, nang hindi man lang tinatapunan ng tingin ng kanyang anak, dahan-dahang pumasok si Marisol. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. "Oh, Tala, look at you. You look so drained," wika ni Marisol habang diring-diring tinitingnan ang paligid ng maliit at mainit na silid. "Hindi ko alam kung paano mo natitiis ang ganitong buhay. Kung ako sa'yo, baka matagal na akong sumuko. Pero I guess, sanay ka naman sa hirap, di ba?" Hindi sumagot si Tala. Pinokus niya ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng kumot ni Liag. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagtitimpi. "Anyway, I brought something for the child," patuloy ni Marisol. Lumapit siya sa lamesang kinalalagyan ng mga gamot ni Liag. Sa isang mabilis at mapanlinlang na galaw, habang nakatalikod si Tala upang kumuha ng bagong tubig, may kung anong bagay na kumikinang ang isiningit ni Marisol sa loob ng maliit na bag ng mga gamot ng bata. "I hope she gets better." Ayaw ni Jace nang may sakit sa bahay. It's so depressing. Pagkaalis ni Marisol, naiwan si Tala na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Tila may kung anong masamang pangitain ang bumabalot sa hangin. Ngunit ang tanging inisip niya ay ang kanyang anak. Hindi niya alam na ang bawat segundo ng katahimikang yon ay ang huling sandali ng kapayapaang matitikman niya sa loob ng mansyong yon. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas nang biglang bumasag sa katahimikan ang isang matinis na tili mula sa baba. Magnanakaw. Ang pusong Kastila. Nawawala ang bentahe ng pamilya Rivera. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, tila isang kulog na nagbabadya ng pagkawasak. Kasunod nito ay ang mabibigat na yabag ng mga paa na mabilis na umaakyat sa hagdan. Bumukas ng malakas ang pinto ng silid ni Liag. Pumasok ang dalawang pulis, kasunod si Doña Imelda, Jace at si Marisol, na kunwari ay gulat na gulat. "Siyasatin ninyo ang bawat sulok ng kwartong ito," utos ni Doña Imelda habang nakaturo ang kanyang daliri kay Tala. "Sigurado akong ang hampas lupang iyan ang kumuha. Kanina pa siya nagrereklamo na kailangan niya ng pera para sa operasyon ng anak niyang sakitin." "Mama, sandali lang po. Wala akong kinukuha," sigaw ni Tala. Pilit niyang hinarangan ng mga pulis upang hindi magising si Liag. "Pakiusap, huwag dito. May sakit ang anak ko." Ngunit tila bingi ang batas sa harap ng kapangyarihan ng mga Rivera. Nagsimulang maghalughog ang mga pulis. Itinapon ang mga damit, itinaob ang mga gamit hanggang sa marating nila ang lamesa ng gamot. "Hepe, tingnan niyo ito." Itinaas ng isang pulis ang isang kumikinang na kwintas, ang pusong Kastila, na nakuha mula sa loob ng bag ng mga gamot ni Liag. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Tumingin siya kay Jace, naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng tiwala, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iling ng kanyang asawa at ang pagtalikod nito. "Hindi ko akalain na magagawa mo ito, Tala," ang tanging nasabi ni Jace bago siya tuluyang lumabas ng silid. "Hindi, paka na ito. Marisol, ikaw ang pumasok dito kanina." Huling hirit ni Tala habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas. "How dare you accuse me?" sigaw ni Marisol habang itinatago ang isang mapanuyang ngiti sa likod ng kanyang mga kamay. Habang hinihila si Tala palabas ng mansyon, naririnig niya ang mahinang iyak ni Liag na nagising dahil sa kaguluhan. Ang bawat hakbang palayo sa kanyang anak ay tila isang pagpunit sa kanyang sariling laman. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, ang tanging naiwan kay Tala ay ang imahe ng kanyang anak na umiiyak,
sa gitna ng silid, habang siya ay itinatapon sa isang mundong wala ng liwanag. Paano niya maipapaliwanag ang isang katotohanang walang gustong maniwala? At sino ang magliligtas sa kanyang anak? Ngayong ang tanging taong nagmamahal dito ay nakagapos na sa likod ng rehas at pampamam. Malamig ang semento ng selda, tila sumasipsip sa natitirang init ng katawan ni Tala. Ang amoy ng kalawang at luma na hininga ng piitan ay bumabalot sa kanya. Ngunit wala itong pakiingat kumpara sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nakaupo siya sa isang sulok, nakayakap sa sariling mga tuhod, habang ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala sa kanya pabalik sa silid ni Liag. Sa mukha ng anak na basang-basa ng luha, habang pilit siyang inaabot ng maliliit nitong kamay. Ang bawat segundo sa loob ng madilim na rehas na ito ay tila isang taon ng pagdurusa. Hindi niya alam kung anong oras na, o kung kumain na ba ang kanyang anak, o kung nakainom na ba ito ng gamot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina at paulit-ulit na tibok ng kanyang sariling puso, na tila humihingi ng tawad sa pagkabigong protektahan ang kaisa-isang kayamanan niya. Ang katahimikan ay bumasag nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pintong bakal. Ang bawat kalansing ng susi ay tila isang babala. Pumasok si Doña Imelda, suot ang isang mamahaling itim na terno, tila isang reyna na bumibisita sa kanyang nasasakupan sa impyerno. Kasunod niya si Jace na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang asawa. Lumapit ang matanda sa rehas, ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Inilabas niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang mamahaling bag. Narito ako, para bigyan ka ng pagkakataon, Tala. Wika ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Isang pagkakataon na iligtas ang anak mo. Napaangat ang tingin ni Tala. Ang salitang iligtas ay tila isang bituin sa gitna ng kadiliman. Si Liag, anong nangyari sa anak ko? Nasa critical na kondisyon siya ngayon, Tala. Sagot ni Jace, sa wakas ay nagsalita, ngunit ang kanyang boses ay tila galing sa malayo. Sabi ng mga doktor, kailangan na siyang operahan sa loob ng susunod na 2 oras. Kung hindi, baka hindi na niya kayanin. Naramdaman ni Tala ang paghinto ng kanyang mundo. Ang takot na mawala ang anak ay mas matindi kaysa sa takot na mabulok sa kulungan. Gawin niyo ang lahat. Pakiusap. Operahan niyo siya. Gagawin ko ang kahit ano. Isiningit ni Doña Imelda ang mga papel sa pagitan ng mga rehas. Pirmahan mo ito. Isang kasulatan ng pag-amin sa pagnanakaw, isang kasunduan sa diborsyo, at ang pinakaimportante, ang pagtalikod mo sa lahat ng karapatan bilang ina ni Liag. Kapalit nito, ilalabas ko ang pera para sa pinakamagaling na surgeon at kukunin ko ang pinakamagandang ospital para sa kanya. Gagawin ko siyang Rivera sa pangalan, ngunit hindi ka na kailanman magiging bahagi ng buhay niya. Nabitawan ni Tala ang rehas. Ang hiling ng matanda ay tila isang pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ang ipagpalit ang kanyang pagiging ina para sa buhay ng kanyang anak, isang malupit na biro ng tadhana. Tumingin siya kay Jace, naghahanap ng kahit kaunting pagtutol, ngunit nanatiling nakayuko ang lalaki. Jace, asawa mo ako. Anak mo si Liag. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Paano mo ito nagagawa sa amin? Gusto ko lang mabuhay ang bata, Tala. Sagot ni Jace nang hindi tumitingin. Sa kalagayan mo ngayon, mas mapapabuti siya sa amin. Wala kang maibibigay sa kanya kundi kahihiyan. Ang salitang kahihiyan ay tila isang sampal na gumising sa diwa ni Tala. Sa harap niya ay ang 2 taong sumira sa kanyang buhay, at ngayon ay hawak nila ang buhay ng kanyang anak bilang pain. Lumuhod si Tala sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dinadamot ang panulat na iniaabot ng matanda. Ang bawat titik ng kanyang pangalan sa papel na yon ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso.
Habang sinusulat niya ang huling letra, isang malaking patak ng luha ang bumagsak sa papel, naging sanhi ng paglabo ng tinta. Pirma ng luha. Isang pirma na nag-aalis sa kanya ng karapatang tawaging ina, kapalit ng bawat tibok ng puso ni Liag na magpapatuloy. Mabilis na kinuha ni Doña Imelda ang mga papel nang matapos si Tala. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Matalino ka rin pala kahit papaano. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin siyang tunay na Rivera at sisiguraduhin kong malilimutan niya na nagkaroon siya ng inang magnanakaw na katulad mo. Tumalikod na ang dalawa. Ang tunog ng kanilang mga yabag palayo ay tila huling awit ng pamamaalam sa buhay na dati ay pinangarap ni Tala. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng selda, nakaluhod pa rin. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib na tila sinusubukang pigilan ang tuluyang pagkawasak nito. Wala na siyang asawa, wala na siyang dangal, at higit sa lahat, wala na siyang anak. Habang unti-unting namamatay ang ilaw sa pasilyo ng piitan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot kay Tala. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tanong ang naiwan sa kanyang isipan, isang tanong na tila isang sumpa at panata. Kung ang pag-ibig ay humantong sa ganitong uri ng pagkawasak, ano pa ang matitira sa isang pusong wala nang ibang alam, kundi ang magmahal at masaktan? O ito na ba ang simula ng isang apoy na hihintayin lamang ang tamang pagkakataon upang muling magliyab mula sa abo? Tumayo ka, Dalisay. Hindi dyan sa malamig na semento ang lugar ng isang Montemayor. Ang boses na yon ay hindi galing sa isang bastos na gwardya o sa mapang-aping biyenan. Ito ay isang baritonong boses puno ng awtoridad at may himig ng paggalang na matagal nang hindi naririnig ni Tala. Dahan-dahang iniangat ni Tala ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata na namumula at pagod na sa pag-iyak ay sinalubong ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong, may hawak na dekalidad na leather briefcase at nakatitig sa kanya ng may halong lungkot at pait. Sa likod ng mga rehas ng kulungan, ang presensya ng lalaking ito ay tila isang liwanag na pilit kumakawala sa kadiliman. Siya si Attorney Santos, ang tanyag na abogado ng mga Montemayor, ang pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalalaking minahan ng hiyas sa bansa. Napalunok si Tala. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila disyerto. Sino po sila? At sino po ang Dalisay? Ako po si Tala. Nagkakamali po kayo ng pinuntahan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ng abogado habang dahan-dahan siyang lumalapit sa bakal na rehas. Hindi ako nagkakamali, Ija. 25 taon kaming naghanap. Ang dugong tumulo sa sahig ng mansyon ng mga Rivera nang saktan kanila. Iyon ang nagdala sa amin dito. Nakuha namin ang DNA mo mula sa mga bakas ng dugo sa pinangyarihan ng gulo at ang resulta ay hindi nagsisinungaling. Tila tumigil ang paghinga ni Tala. Ang alaala ng malakas na sampal ni Doña Imelda at ang pagtama ng kanyang mukha sa matigas na sahig ay muling nagbalik. Hindi niya akalain na ang sakit na yon ang magiging susi sa isang katotohanang matagal nang nakabaon sa limot. Ang aksidente sa eroplano, ang batang nawala sa gitna ng bagyo sa kabundukan ng Isabela. Pagpapatuloy ni Attorney Santos, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang batang iyon, Dalisay Montemayor, ang kaisa-isang apo ni Don Bernardo Montemayor. Napaatras si Tala hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Hindi maaari. Isang simpleng ulila lang ako. Pinalaki ako sa hirap. Paanong bago pa matapos ni Tala ang kanyang sasabihin, muling bumukas ang pintuan ng pasilyo. Isang matandang lalaki ang pumasok. Kahit may hawak na baston, ang bawat hakbang nito ay nagbibigay ng dagundong sa tahimik na piitan. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng pilak, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talas ng agila. Nang makita niya si Tala na nakasuot ng maruming damit preso, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay
ay nagsimulang manginig. "Kuku, apo ko," bulong ng matanda. Lumapit siya sa rehas at iniabot ang kanyang nanginginig na kamay upang haplusin ang pisngi ni Tala sa pagitan ng mga bakal. "Ang mga mata mong yan, iyan ang mga mata ng aking anak. Patawarin mo ako, apo. Patawarin mo si Lolo kung bakit hinayaan kitang magdusa sa kamay ng mga taong walang dangal." Naramdaman ni Tala ang isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang puso. Ito ang haplos na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Jace o sa kahit kanino. Isang haplos na nagsasabing ligtas na siya. Ngunit sa gitna ng pag-asang iyon, isang masakit na katotohanan ang bumalik sa kanyang alaala. "Lolo." Ang salitang iyon ay tila isang estrangherong bumisita sa kanyang bibig. "Huli na po kayo. Pinirmahan ko na ang mga papel. Wala na sa akin si Liag. Inamin ko na ang kasalanang hindi ko ginawa para lang maligtas ang buhay ng anak ko. Isa na akong kriminal sa mata ng batas." Isang nakatutulig na katahimikan ang bumalot sa selda. Tiningnan ni Don Bernardo ang abogado at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit. Isang galit na handang sumunog sa buong mundo. "Attorney Santos, gawin mo ang lahat." Utos ng matanda. Ang boses ay tila isang sumpa. "Gusto kong malinis ang pangalan ng apo ko sa loob ng 24 oras at ang pamilya Rivera, sisiguraduhin kong malalaman nila kung anong uri ng impyerno ang pinasok nila nang hawakan nila ang isang Monte Mayor." Humarap muli ang matanda kay Tala. "Huwag kang mag-alala, Dalisay. Ang bawat luhang ibinuhos mo, ang bawat sampal na tinanggap mo, ay babayaran nila ng higit pa sa inaasahan nila. Kukunin natin si Liag. Kukunin natin ang lahat ng ninakaw nila sa iyo." Napaiyak si Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalan. Ito ay luha ng isang pusong nagsisimulang mabuo mula sa pagkakadurog. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nanatili ang isang pangamba. Paano niya mababawi ang kanyang anak kung ang buong mundo ay naniniwalang siya ay isang magnanakaw? At sapat ba ang yaman ng mga Montemayor upang gamutin ang lamat na iniwan ni Jace sa kanyang kaluluwa? Habang tinitingnan niya ang kanyang lolo, alam ni Tala na ang babaeng pumasok sa kulungang ito ay patay na. Ang mahina at sunod-sunurang si Tala ay naglaho na kasabay ng kanyang mga luha. Ang natitira na lamang ay si Dalisay, isang hiyas na matapos ibaon sa putik ay handa nang magpakita ng ningning na makakasilaw sa lahat ng nagtaksil sa kanya. Ang isang brilyante, Dalisay, ay hindi nagiging maningning kung hindi ito dadaan sa matinding init at presyur. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi ka sisirain. Ito ang lilikha sa iyo. Ang boses ni Lolo Bernardo ay matatag habang nakatayo siya sa malawak na balkonahe ng mansyon ng mga Montemayor. Sa harap nila ay ang malawak na lupain na pagmamay-ari ng pamilya, ngunit ang tingin ni Dalisay ay malayo. Tila tinatanaw ang isang maliit at madilim na silid kung saan naiwan ang kanyang puso. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang ilabas siya sa piitan. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang huling marinig niya ang tawa ni Liag. Sa loob ng panahong iyon, ang dating Tala na sunod-sunuran ay unti-unting namatay. At sa kanyang bangkay ay sumibol si Dalisay, isang babaeng may pusong kasing tigas ng diamante. Hinaplos ni Dalisay ang suot niyang sedang pantulog. Napakalambot nito sa balat, napakalayo sa magaspang at maruming daster na suot niya noon sa mansyon ng mga Rivera. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang kanyang mga bisig ay nananatiling rurok ng pangungulila. Gabi-gabi, sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid, tila naririnig niya ang mahinang ubo ni Liag. Ramdam niya ang bigat ng kawalan sa kanyang tabi, ang puwang na iniwan ng kanyang anak na hanggang ngayon ay nasa kamay pa rin ng mga taong pumatay sa kanyang dangal. "Lolo, kailan ko po ba siya mababawi?" tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses
ay wala ng bakas ng pagyak, kundi puno ng determinasyon. Ang bawat araw na lumilipas na tinatawag niyang Mama, si Marisol ay tila isang laslas sa aking kaluluwa. Lumapit ang matanda at hinawakan ang kamay ng apo. Magtiwala ka sa proseso, apo. Ang mga Rivera ay tila isang bahay na gawa sa baraha. Isang maling galaw lang at guguho silang lahat. Pero kailangan mong maging handa. Hindi ka na pwedeng magpadala sa emosyon. Ang galit mo ay dapat maging matalas, hindi maingay. Sa loob ng 6 na buwang iyon, tinuruan si Dalisay hindi lamang sa sining ng pagkilala sa mga mamahaling hiyas, kundi pati na rin sa sining ng pakikidigma sa mundo ng negosyo. Natutunan niyang itago ang bawat sakit sa likod ng isang malamig at misteryosong nangiti. Natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagsigaw, kundi sa pagkontrol sa daloy ng tadhana. Isang hapon, habang nasa loob siya ng kanyang opisina at pinag-aaralan ang mga dokumento ng kumpanya, pumasok si Attorney Santos. May dala itong isang tablet at iniabot sa kanya. Dalisay, kailangan mong makita ito. Ito ang dahilan kung bakit kailangan na nating kumilos ng mas mabilis. Seryosong saad ng abogado. Binuksan ni Dalisay ang screen. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isang headline sa isang sikat na entertainment website. The Wedding of the Year. Jace Rivera and Marisol Enriquez to tie the knot in a lavish garden ceremony. Doña Imelda Rivera officially welcomes Marisol as the new mother of their young heiress, Liag. May kasamang larawan ang balita. Naroon si Jace, nakangiti habang nakayakap sa bewang ni Marisol, at sa gitna nila, naroon si Liag. Ang kanyang anak ay nakasuot ng isang mamahaling puting damit, ngunit ang kanyang mga mata, ang mga matang yun, na dati ay puno ng buhay, ay tila walang kislap. Mukhang pagod ang bata, at ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang manika na tila doon lamang siya humuhugot ng lakas. Naramdaman ni Dalisay ang pag-akyat ng init sa kanyang muka. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit, ngunit hindi siya kumibo. Ang sakit na yon ay tila isang gasolina na nagliyab sa apoy ng kanyang paghihiganti. Mother of Liag, bulong ni Dalisay, ang kanyang boses ay tila isang talim na humihiwa sa hangin. Walang ibang pwedeng tumawag sa sarili nilang ina ni Liag, kundi ako. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi na niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Ang suot niyang kwintas na gawa sa itim na perlas ay tila sumasalamin sa kadilimang bumabalot sa kanyang plano. Attorney, ihanda ang lahat. Utos ni Dalisay habang muling tinitingnan ang larawan ni Jace at Marisol. Gusto kong simulan ang pagbili sa lahat ng mga utang ng Rivera Holdings at siguraduhin mong ang susunod na party na pupuntahan nila ay ang huling party na ipagdiriwang nila nang may ngiti sa kanilang mga labi. Tumalikod si Dalisay sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Hindi ito liwanag ng pag-asa, kundi liwanag ng isang paparating na paghatol. Ngunit sa gitna ng kanyang puot, isang lihim na takot ang bumagabag sa kanya. Makikilala pa kaya siya ng kanyang anak matapos ang 6 na buwang pananatili sa piling ng mga taong nagturo dito na ang kanyang tunay na ina ay isang magnanakaw? O tuluyan na bang naging bato ang puso ni Liag dahil sa mga kasinungalingan ng mga Rivera? Habang papalubog ang araw, isang anino ang dahan-dahang lumulunod sa mansyon ng mga Montemayor. Isang anino na kasabay ng muling pagbangon ng isang hiyas na handa ng magsabog ng lagim sa mga taong nagbaon dito sa putik. Bagay sa iyo ang sapiro na yan, Marisol, hindi gaya ng dati na kahit anong isuot, nagmumukha pa ring basahan. Ang boses ni Jace ay puno ng paghanga habang inaayos niya ang kwintas sa leeg ng kanyang tunay na mahal. Ang tunog ng kanyang tawa ay tila isang matalim na bubog na humihiwa sa hangin ng engranding ballroom ng Manila Hotel. Sa bawat salita niya,
Tila muling nararamdaman ni Dalisay ang hapdi ng tubig na tumalsik sa kanyang mukha noong gabing nakaluhod siya sa malamig na sahig. Nakayuko si Dalisay sa likod ng isang malaking kolumna. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang baso ng champagne. Ang lamig ng baso ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang puso. 6 na buwan. 6 na buwang pagtitiis. 6 na buwang pagpapakapait bago niya muling nakita ang mukhang ito. Ang mukha ng lalaking nangako sa kanya ng kailanman, ngunit nagtapon sa kanya sa impyerno nang walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. Inayos niya ang kanyang tayo at hinayaan ang kanyang mga balikat na bumuka. Hindi na bilang si Tala na laging nakayuko, kundi bilang si Dalisay Montemayor. Ang kanyang suot na itim na gown ay tila isang baluti, at ang mga diamanteng nakapalibot sa kanyang leeg ay tila mga bituin na handang sumunog sa sinumang lumapit. "Huwag kang manginginig, Dalisay," bulong niya sa kanyang sarili. "Ang takot ay para sa mga mahihina. At ikaw na ang may hawak ng kanilang kapalaran." Nagsimulang maglakad si Dalisay patungo sa gitna ng bulwagan. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila isang formal na paghahayag ng kanyang pagdating. Unti-unting tumahimik ang paligid. Ang mga bulungan ng mga alta sosyedad ay tila mga alon na humahawi para sa kanya. Sino ang misteryosong babaeng ito? Sino ang bagong mukha ng mga Montemayor? Napatigil si Jace sa pakikipag-usap sa isang negosyante nang maramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa silid. Lumingon siya at sa isang sandali, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya ang isang babaeng ang ganda ay kasing lamig ng gabi. Ang mga mata ay may lalim na tila isang bangin na walang hanggan. "Jace, sino siya?" tanong ni Marisol. Ang boses ay puno ng pagduda at selos habang mas hinigpitan ang kapit sa braso ni Jace. Hindi sumagot si Jace. Hindi niya maialis ang kanyang tingin sa babaeng papalapit sa kanila. May kung anong pamilyar sa bawat kumpas ng kamay nito, sa bawat kurap ng mga mata. Ngunit imposible. Ang babaeng naaalala niya ay isang dugyot na asawa, isang magnanakaw na nabubulok na dapat sa kung saang sulok ng mundo. Tumigil si Dalisay sa harap nila. Isang manipis at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumakal sa hangin na nilalanghap ni Marisol. "Good evening, Mr. Rivera," wika ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tila isang maamong himig, ngunit may talim ng isang punyal. "And I assume this is the future Mrs. Rivera?" "Yes. I am Marisol Enriquez." Mataray na sagot ni Marisol habang sinusuri ang bawat diamante sa katawan ni Dalisay. "At sino ka naman? Hindi ko alam na may inimbitahang bago sa circle na ito." "Dalisay Montemayor," maikling tugon niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Jace. Nakita niya ang kalituhan, ang paghanga, at ang unti-unting pagkilala na pilit nitong itinatanggi sa kanyang isipan. "I believe your family has some interest in our jewelry firm." "Montemayor?" Nautal na tanong ni Jace. I'm sorry, Miss Montemayor. I didn't realize that Don Bernardo had such a stunning granddaughter." "Marami ka pang hindi nare-realize, Mr. Rivera," sagot ni Dalisay. Ang bawat salita ay tila isang patak ng asido. Sa gitna ng kanilang usapan, isang maliit na bagay sa sahig ang nakakuha ng atensyon ni Dalisay. Isang maliit at kupas na ipit sa buhok, isang bagay na tiyak niyang pagmamay-ari ni Liag. Marahil ay naiwan ito sa bulsa ni Jace o na nahulog mula sa gamit ng bata. Sa isang iglap, ang maskara ng kapangyarihan ni Dalisay ay tila nagkaroon ng lamat. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Ang imahe ni Liag na umiiyak. Habang kinakaladkad siya ng mga pulis, ay muling nag-play sa kanyang isipan na tila isang sirang plaka. Gusto niyang lumuhod,
pulutin ang ipit na yon at itanong kung nasaan ang kanyang anak. Ngunit nakita niya ang mapanuring tingin ni Marisol. "Are you okay, Miss Montemayor? You look pale." Pansin ni Marisol nang may halong kaba. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Dalisay. Itinago niya ang kanyang emosyon sa ilalim ng isang malamig na tawa. "I'm fine. Masyado lang sigurong matapang ang wine dito sa inyong event. Gaya ng mga taong nakapaligid. Akala mo totoo, pero may halong pait." Tumingin muli si Jace sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "May we invite you for a drink? Para pag-usapan ang partnership ng Rivera at Montemayor?" Tumingin si Dalisay sa braso ni Jace na nakakapit kay Marisol. Isang mapait na alaala ang dumaan sa kanyang isip. Ang mga bisig na yon na dati ay kanyang kanlungan, ngayon ay kuta na ng kanyang kaaway. Partnership? "I'm afraid the Montemayors don't partner with people who don't know the value of what they hold." Wika ni Dalisay habang dahan-dahang lumalapit kay Jace. Inayos niya ang kurbata nito, isang galaw na tila malambing ngunit puno ng pagbabanta. "By the way, Mr. Rivera, your tie is crooked, just like your soul." Tumalikod si Dalisay at naglakad palayo. Iniwan ang dalawa na nakatulala sa gitna ng bulwagan. Ramdam niya ang titig ni Jace sa kanyang likuran. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, narinig niya ang boses ni Doña Imelda mula sa malayo, kausap ang isang reporter. "Yes, my granddaughter Liag is doing well. We've taught her to forget her past. And her mother who abandoned her for a handful of jewels." Napatigil si Dalisay. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng init ng sariling dugo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang sumpa na nagpapatunay na ang digmaan ay hindi pa tapos. Hindi lamang paghihiganti ang pakay niya ngayon. Kailangan niyang iligtas si Liag bago tuluyang malason ng mga Rivera ang kaluluwa ng kanyang anak. Ngunit paano niya gagawin yon kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng isang asawang nagsisimula nang magduda sa kanyang tunay na pagkakakilanlan? Sa dilim ng kanyang sasakyan, habang pabalik sa mansyon ng mga Montemayor, kinuha ni Dalisay ang kanyang telepono. "Attorney Santos, simulan na ang phase 2. Gusto kong mawalan ng bubong ang mga Rivera bago matapos ang linggong ito." Ang bawat bahay na itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na guguho, Imelda, at ako ang magsisilbing lindol na wawasak sa iyong kuta. Ang bulong na yon ni Dalisay ay tila isang sumpa habang pinagmamasdan niya mula sa malayo si Doña Imelda sa gitna ng isang charity gala. Ang matanda ay suot ang kanyang pinakamagandang ngiti, nag-aabot ng tseke sa isang foundation para sa mga ulila, habang ang mga flash ng kamera ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang larawan. Napaka-ironic. Ang babaeng nagtaboy sa sariling manugang at nagkait ng ina sa kanyang apo ay nagkukunwaring tagapagligtas ng mga batang walang magulang. Sa loob ng kanyang sasakyan, binuksan ni Dalisay ang isang itim na folder na iniabot sa kanya ni Attorney Santos bago siya lumabas ng mansyon. Sa loob nito ay ang mga bank statements at audit reports ng Rivera Holdings. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Pula ang lahat. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Imelda ay tila isang bangkay na pilit na pinatitindig ng mga utang. Ito na pala ang katotohanan sa likod ng iyong kinang, Doña Imelda. Saad ni Dalisay, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga dokumento. Kaya mo ba pinipilit ang kasal ni Jace at Marisol? Dahil ang pera ng mga Enriquez ang tanging paraan para hindi kayo mapalaya sa inyong sariling mansyon. Ngunit may mas malalim pa siyang nararamdaman. May isang lihim na tila pilit na kumakawala mula sa madidilim na sulok ng kasaysayan ng mga Rivera. Isang gabi bago ang gala, lihim na nagpadala ng mensahe si Nanay Susing, ang matandang venerable na katulong sa mansyon na siyang tanging naging kakampi ni Tala noon. "Ija, mag-ingat ka. May itinatagong lihim ang matanda sa loob ng lumang library.
Isang asul na sobre na nakatago sa likod ng painting ng yumaong Don Ricardo. Doon nakasulat ang katotohanang papatay sa dangal ni Jace. Ang mensaheng yon ang dahilan kung bakit narito si Dalisay. Habang ang lahat ay abala sa ballroom, kailangan niyang makahanap ng paraan upang makapasok sa mansyon ng mga Rivera nang walang nakakaalam. At ang pagkakataong iyon ay dumating nang makita niyang lumaon na ang gabi at ang lahat ng mga gwardiya ay abala sa pag-aasikaso sa mga panauhin ni Imelda sa gala. Sa tulong ni Nanay Susing, nakapasok si Dalisay sa likod na pinto ng mansyon. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagdadala ng mga alaala ng sakit. Ang amoy ng mamahaling insenso ay tila sumasakal sa kanya. Nadaanan niya ang kusina kung saan siya dating pinaghuhugas ng mga tumpok na pinggan hanggang sa magdugo ang kanyang mga kamay. Nadaanan niya ang hagdan kung saan siya madalas na sigawan at laitin. Nakarating siya sa library. Ang silid ay madilim at puno ng amoy ng lumang papel. Dahan-dahan niyang nilapitan ang malaking painting ni Don Ricardo Rivera. Ang mukha ng matanda sa painting ay tila mapanghusga. Tila binabantayan ang bawat galaw ni Dalisay. Sa likod ng frame, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang siwang. Doon, nakuha niya ang isang asul na sobre. Luma na ito, nanininilaw na ang papel, at selyado ng wax. Binuksan ni Dalisay ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang nilalaman nito. Ito ay isang sulat kamay na pag-amin mula sa yumaong Don Ricardo. May petsang ilang buwan bago ito pumanaw. Para sa sino mang makakabasa nito, hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng lihim na ito sa aking hukay. Si Jace ay hindi ko tunay na anak. Siya ay bunga ng pagtataksil ni Imelda sa akin noong kami ay nananatili pa sa Espanya. Pinili kong manahimik upang iligtas ang pangalan ng pamilya. Ngunit ang bawat tingin ko sa bata ay paalala ng aking kabiguan bilang asawa. Ang lahat ng ari-arian ng Rivera ay dapat lamang mapunta sa tunay na tagapagmana ng aking dugo at hindi sa isang bastardo. Napaupo si Dalisay sa sahig. Ang katahimikan ng library ay tila nabasag ng malakas na tibok ng kanyang puso. Jace! Ang lalaking laging nagmamalaki ng kanyang asul na dugo. Ang lalaking laging humahamak sa kanyang mababang pinagmulan ay isa palang bunga ng kasalanan. Si Doña Imelda, ang babaeng pilit na naglilinis ng kanyang pangalan, ay isang manggagamit na nagnakaw ng yaman at dangal na hindi naman dapat sa kanya. Ang bawat tulo ng luha ko, ang bawat sampal mo, Imelda. Bulong ni Dalisay habang mahigpit na hawak ang sulat. Ito pala ang kinatatakutan mo, ang malaman ng buong mundo na ang anak mo ay walang karapatan sa bawat sentimong ginagastos niyo ngayon. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, narinig ni Dalisay ang pag-ikot ng doorknob ng library. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking estante ng mga libro. Pumasok si Jace. Mukhang lasing ito at tila may kausap sa telepono. Yes, Marisol. I know. I'm doing my best. Si Mama, hindi niya binibigay ang access sa main account. Sinasabi ko sa'yo, kailangan na nating ituloy ang kasal para makuha ang tiwala ng mga investors mo. Tala? Why are you still talking about her? She's gone. Nabubulok na siguro yun sa kung saang kalsada. Forget her. Sumandal si Dalisay sa estante. Ipinikit ang kanyang mga mata ng mariin. Ang boses ni Jace ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang pandinig. Ang marinig na muling banggitin ang kanyang lumang pangalan sa ganoong paraan ay tila isang bagong sugat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan dahil sa pag-ibig. Nasasaktan siya dahil sa galit. Mali ka, Jace! Sa loob-loob ni Dalisay. Ang babaeng tinapon niyo ay narito na. At sa pagkakataong ito, hindi lang sapatos ang ipapalinis ko sa inyo. Ipapalinis ko sa inyo ang bawat dumi na iniwan niyo sa buhay ko. Nang lumabas si Jace ng silid, mabilis na lumabas din si Dalisay.
Ngunit bago siya tuluyang makaalis ng mansyon, nadaanan niya ang pinto ng silid ni Liag. Bahagyang nakabukas ito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sumilip. Naroon ang kanyang anak, natutulog ng mahimbing. Ngunit sa tabi ng una ng bata, nakita ni Dalisay ang isang pamilyar na bagay. Isang maliit na manikang basahan na siya mismo ang tumahi noon para kay Liag. Ang manika ay punit-punit na at tila itinago sa ilalim ng unan upang hindi makita ni Doña Imelda. Naramdaman ni Dalisay ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga Rivera, naburahin siya sa buhay ng bata. Tila may bahagi pa rin ni Liag na pilit na kumakapit sa kanya. Ang manikang yon ang naging saksi sa bawat kwento at bawat yakap na ibinigay ni Tala sa kanyang anak. "Wait for me, Liag," bulong ni Dalisay habang dahan-dahang isinasara ang pinto. "Hindi na matagal. Babawiin kita sa mga taong ito." Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Tinawagan niya si Attorney Santos. "Attorney, I have it. The blue envelope, the ultimate leverage." "Anong gusto mong gawin, Dalisay?" tanong ng abogado sa kabilang linya. "Huwag muna nating ilabas," sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na yelo. "Gusto ko silang makitang nagdiriwang. Gusto ko silang makitang nasa ituktok ng kanilang akalang tagumpay. At sa oras na isuot na ni Jace ang singsing kay Marisol, doon natin ipapaalam sa buong mundo na ang mga Rivera ay walang iba kundi mga huwad." Habang nagmamaneho palayo, tiningnan ni Dalisay ang mansyon sa side mirror. Ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang halimaw na unti-unting namamatay. Paano kaya tatanggapin ni Jace ang katotohanang ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki ay isang malaking kasinungalingan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Imelda upang protektahan ang isang lihim na matagal nang nabulok sa dilim? Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Dalisay habang tinatahak niya ang daan pabalik sa kanyang bagong buhay. Sapat na ba ang katotohanan upang pagbayarin ang mga taong walang konsensya o kailangan niya pang magsakripisyo ng higit pa upang makuha ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanya? Walang lihim na hindi nabubunyag, Susing. At sa oras na malaman ko na may kinalaman ka sa pagkawala ng asul na sobre, tinitiyak ko sa'yo, sa kalsada ka mamamatay. Ang boses ni Marisol ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa pandinig ni Nanay Susing. Sa loob ng madilim na kusina ng mansyon ng mga Rivera, nakatayo ang matandang venerable. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang mahigpit na hawak ang isang basahan. Sa harap niya, si Marisol ay tila isang reynang naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Hindi kumibo si Nanay Susing. Alam niya ang panganib na pinasok niya nang tulungan niya si Dalisay na makapasok sa library noong nakaraang gabi. Ngunit sa bawat oras na nakikita niya ang malungkot na mukha ni Liag at ang pagmamalupit ni na Doña Imelda, mas tumitibay ang kanyang loob. Para sa kanya, si Tala o Dalisay ay higit pa sa isang amo. Ito ay anak na turing niya. Kinabukasan, sa ilalim ng matitinding sikat ng araw, nagkita sina Dalisay at Nanay Susing sa isang maliit at lumang simbahan sa Quiapo. Ito ang lugar na napagkasunduan nila dahil sa rami ng tao, madaling magtago sa mga matang mapanuri ng mga Rivera. Nakasuot si Dalisay ng malaking sombrero at itim na salamin, pilit na itinatago ang kanyang mukhang unti-unti nang nakikilala sa mga dyaryo. Dahan-dahang lumapit si Nanay Susing at naupo sa tabi ni Dalisay. Ang tunog ng mga bulong ng mga deboto at ang amoy ng nasusunog na kandila ay bumabalot sa kanila. Tila isang proteksyon laban sa mundong mapanghusga. "Ija, heto na ang hinahanap mo," bulong ni Nanay Susing habang pasimpleng iniaabot ang isang maliit na memory card na nakabalot sa panyo. "Narito ang video
Noong gabing ilagay ni Marisol ang kwintas sa bag ng mga gamot ni Liag. Matagal ko itong itinago. Natatakot ako na baka patayin nila ako kapag nalaman nila. Naramdaman ni Dalisay ang paghinto ng kanyang hininga. Hawak na niya ang ebidensya ng kanyang kawalang sala. Ang bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng selda, ang bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa hiya, ay mababawi na niya sa wakas. Salamat, Nanay Susing. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Wika ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Pero kailangan mo nang umalis sa mansyon na yon. Hindi ka naligtas doon. Napapansin na ni Marisol ang bawat galaw mo. Huwag kang mag-alala sa akin, Dalisay. Sagot ng matanda habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Kailangan ko pang bantayan si Liag. Ang batang iyon, palaging tinatawag ang pangalan mo kapag walang nakakakita. Noong isang gabi, nakita ko siyang yakap-yakap ang manikang basahan na ginawa mo. Pinapalo siya ni Doña Imelda kapag nahuhuli siyang umiiyak, kaya palihim lang siyang humihikbi sa ilalim ng kumot. Ang bayloy ko, Nanay Susing, ay tila 1,000 karayom na tumusok sa puso ni Dalisay. Ang kanyang anak, ang kanyang munting anghel, ay nagdurusa sa kamay ng mga halimaw na yon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang mansyon at kunin ang kanyang anak. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging matalino. Nanay, pakiusap. Ingatan mo si Liag. Pagsusumamo ni Dalisay, sabihin mo sa kanya na malapit na. Malapit na kaming magkasama muli. Pagbalik ni Nanay Susing sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya si Marisol na nakaupo sa lamesa. Hawak ang isang lumang litrato ni Tala na galing sa bodega. Susing, saan ka galing? Tanong ni Marisol. Ang boses ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang. Sabi ng gwardya, lumabas ka raw para magsimba, pero bakit tila mas matagal ka pa kaysa sa isang misa? Marami lang po akong ipinanalangin, ma'am. Mahinahong sagot ni Nanay Susing habang sinisikap na huwag manginig ang kanyang boses. Tumayo si Marisol at lumapit sa matanda. Inilapit niya ang kanyang mukha. Sapat na upang maamoy ni Nanay Susing ang matapang na amoy ng kanyang sigarilyo. Alam mo, Susing, may napansin ako. Mula nang lumitaw ang Dalisay Montemayor na yon, tila nagiging mailap ka. At kanina, may nakakita sa'yo na may kausap na babaeng nakaitim sa Quiapo. Biglang kinuha ni Marisol ang bag ni Nanay Susing at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang mga barya, rosaryo, at isang maliit na piraso ng papel. Mabilis na kinuha ni Marisol ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nakasulat doon. Isang address ng isang pribadong opisina sa Makati na pagmamay-ari ni Attorney Santos. Anong ginagawa mo sa address ng abogado ng mga Montemayor? Sigaw ni Marisol habang mahigpit na sinasabunutan ng matanda. Ikaw ang traidor. Ikaw ang naglalabas ng balita sa kanila. Wala akong alam. Pakiusap, ma'am. Nasasaktan ako. Pagmamakaawa ni Nanay Susing. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Jace. Marisol, anong nangyayari dito? Jace, ang katulong mong ito, kaanib ng mga Montemayor. Siya ang sumisira sa atin mula sa loob. Tudyo ni Marisol habang itinuturo ang papel. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumunog ang telepono ni Jace. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses ng babae ang narinig niya. Isang boses na tila nanggaling sa hukay ng kanyang nakaraan. Mr. Rivera, bitawan niyo si Nanay Susing. Sa bawat latay na ibibigay niyo sa kanya, doble ang ibabalik ko sa inyong pamilya. Napatigagal si Jace. Ang boses na yon, kilala niya yon. Tala? Bulong niya, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang babaeng pinatay niyo ay wala na, Jace. Sagot ni Dalisay mula sa kabilang linya. Pero ang katotohanang hawak ko ay handa nang sumunog sa inyong mansyon. Bitawan niyo siya o bukas na bukas din ang pusong Kastila
ay magiging abo na kasama ng inyong dangal. Ibinaba ni Dalisay ang telepono. Sa loob ng kanyang opisina, ramdam niya ang init ng kanyang sariling galit. Alam niyang nanganib si Nanay Susing dahil sa kanya at hindi niya mapapatawad ang sarili kung may mangyaring masama sa matanda. Ngunit sa kabilang banda, nakuha na niya ang kumpirmasyon. Alam na nina Jace at Marisol na may nakakaalam ng kanilang baho. Ang takot na narinig niya sa boses ni Jace ay tila isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Habang ang gabi ay lumalalim, isang plano ang nabubuo sa isipan ni Dalisay. Hindi na siya maghihintay sa kasal. Kailangan niyang kumilos bago pasaktan ng mga Rivera ang mga taong mahalaga sa kanya. Cliffhanger. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon ng mga Rivera sa gitna ng gabi. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis ang bumaba at may dalang warrant of arrest. Ngunit ang warrant na ito ay hindi para kay Tala, kundi para sa isang taong hindi inaasahan ng lahat. Ang alahas na ito ang sumisimbolo sa dangal ng aming pamilya, isang bagay na hinding-hindi makakamit ng isang dukhang magnanakaw na tulad ng dati naming nakasama. Ang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw sa buong Grand Ballroom ng Okada, Manila. Puno ng garbo at mapanlinlang na kumpiyansa. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling ternong ginto, habang sa harap niya ay nakadisplay ang pusong Kastila sa loob ng isang bulletproof na salamin. Ang mga ilaw ng dambuhalang chandelier ay tumatama sa diamante na nagbibigay ng nakasisilaw na ningning sa buong silid. Ngunit sa likod ng ningning na iyon, tanging si Dalisay lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Ang diamanteng iyon ay kasing peke ng pagkatao ng matandang nasa entablado. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, dahan-dahang itinaas ni Dalisay ang kanyang baso ng alak. Ang bawat salita ni Imelda ay tila isang matalim na aspil na pilit itinusok sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumagos ang sakit. Ang kanyang suot na kulay dugong gown ay tila isang babala. Isang simbolo ng bawat patak ng luhang kanyang ibinuhos na ngayon ay naging apoy ng paniningil. Tingnan niyo sila, Lolo. Bulong ni Dalisay kay Don Bernardo na nasa kanyang tabi. Nagdiriwang sila sa ibabaw ng aking pagkawasak. Akala nila ay nailigtas na nila ang kanilang kumpanya sa pamamagitan ng pagbebenta ng isang kasinungalingan. Hinawakan ni Don Bernardo ang kamay ng kanyang apo. Hayaan mo silang lumipad ng mataas, Dalisay. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang pagbagsak. Nagsimula na ang bidding. Ang panimulang halaga ay 50 milyong piso. Ang mga mayayamang negosyante ay nagsimulang magtaas ng kanilang mga bid. Pilit na nag-uunahan para sa isang piraso ng kasaysayan na akala nila ay tunay. Si Jace, na nakatayo sa tabi ni Marisol, ay mukhang kampante na. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asang mababayaran na nila ang kanilang mga utang. 100 million pesos, sigaw ng isang kolektor. 120 million, ganti ng isa pa. Ngumiti si Doña Imelda, isang ngangiting puno ng tagumpay. Tila nakikita na niya ang muling pagbangon ng Rivera Holdings. Ngunit bago pa makapagsalita ang auctioneer, para sa huling tawag, isang malamig at matatag na boses ang nagpatahimik sa buong silid. 200 million pesos. Lahat ng mata ay lumingon sa pinagmulan ng boses. Doon, dahan-dahang tumayo si Dalisay Montemayor. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa katuwaan ng mga Rivera. Nanlamig si Jace nang makita ang babaeng nagpapakita sa kanyang panaginip bilang isang multo ng nakaraan. Miss Montemayor, nautal na tanong ng auctioneer. 200 million is a record-breaking bid. 200 million. Ulit ni Dalisay habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila ritmo ng isang martsa patungo sa bitayan. Ngunit bago ko ilabas ang aking tseke, nais ko munang masigurado ang kalidad ng aking binibili. Doña Imelda,
Papayag ba kayong suriin ko ang diamanteng iyan? Bilang isang dalubhasa sa pagpapanumbalik ng mga hiyas, mayroon akong kakaibang pakiramdam sa ningning nito. Namutla si Doña Imelda. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa mikropono ay nagsimulang manginig. Miss Montemayor, ang alahas na ito ay dumaan na sa maraming pagsusuri. Hindi mo kailangang gawin yan sa harap ng maraming tao. Bakit, Doña Imelda? May kinatatakutan ba kayo? Hamon ni Dalisay. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay tila isang paglilitis. Kung tunay ang pusong Kastila, wala kayong dapat ikamba. Maliban na lamang kung ang iniaalok nyo sa mga kagalang-galang na panauhing ito ay isang piraso ng salamin na walang halaga. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang duda ay tila isang usok na mabilis na kumalat sa ballroom. Hindi na nakatiis si Jace at lumapit sa entablado. Miss Montemayor, masyado na yata itong insulto sa aming pamilya. Asik ni Jace, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaba. Insulto? Tawa ni Dalisay, isang tawang walang katuwaan. Ang tunay na insulto ay ang pagharap sa mga taong ito nang may suot na maskara ng katapatan habang ang puso ay puno ng dumi. Sa isang mabilis na galaw, inilabas ni Dalisay ang isang maliit na ultraviolet light scanner mula sa kanyang clutch bag. Hindi na nakapigil ang mga security dahil sa utos ni Don Bernardo na huwag silang hahawakan. Itinapat ni Dalisay ang ilaw sa diamante. Sa ilalim ng espesyal na ilaw, ang diamante na dapat sana ay maglalabas ng asul na kislap ay nanatiling maputla at walang buhay. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga manonood. Ang pusong Kastila ay napatunayang isang pekeng hiyas. Kasinungalingan, sigaw ni Marisol habang umaakyat din sa entablado. Sinira mo ang aming event. Security, ilabas ang babaeng ito. Ngunit bago pa makagalaw ang mga gwardya, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga pulis na pinamumunuan ni Inspector Galvez ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mabibigat na yabag ay tila hatol ng tadhana. Doña Imelda Rivera, Jace Rivera at Marisol Enriquez, wika ni Inspector Galvez habang inilalabas ang isang warrant of arrest. Inaaresto kayo sa kasong large-scale fraud estafa at ang muling pagbubukas ng kaso ng pagnanakaw laban kay Tala Rivera. 6 na buwan na ang nakalilipas. Nabitawan ni Doña Imelda ang kanyang baso ng champagne na lumikha ng isang malungkot na tunog sa sahig habang kumakalat ang alak. Tila ang dugo ng kanyang dangal na unti-unting nauubos. Humarap si Dalisay kay Jace na ngayon ay nakatayo sa gitna ng kahihiyan. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang maamoy niya ang takot ng lalaki. Ang pusong Kastila na ipinakulong ko sa akin ay nasaan, Jace? Bulong ni Dalisay. Nasa akin na ang video. Alam ko na kung sinong tunay na nagnakaw nito. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinapkap ng mga pulis sina Jace at Marisol, isang maliit na tinig ang narinig mula sa likuran ng entablado. Mama, napatigagal si Dalisay. Ang kanyang maskara ng katigasan ay biglang naglaho. Lumingon siya at nakita si Liag na hawak ng isang yaya, nakatitig sa kanya ng may halong takot at pagkilala. Ang bata ay umiiyak at ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakawala. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Dalisay, ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang gumulat sa kanya. Bakit tila mas masakit makita ang anak sa gitna ng kahihiyang ito kaysa sa lahat ng sampal na natanggap niya noon? Paano tatapusin ni Dalisay ang sinimulan niyang gulo kung ang bawat hakbang niya ay nagdudulot din yung luha sa batang kaisa-isang dahilan ng kanyang pagbangon? Huwag mong isiping nanalo ka na, Tala. Isang hamak na katulong ka pa rin sa paningin ko, kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto ng mga Montemayor. Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa nag-uumapaw na puot. Nakaupo siya sa loob ng malamig na interrogation room. Ang kanyang mga kamay ay nakapusan, ngunit ang kanyang likod
ay nananatiling tuwid, isang huling pagkapit sa dangal na matagal nang gumuho. Sa kabilang panig ng lamesang bakal, nakaupo si Dalisay. Ang liwanag ng bombilya sa kisame ay tumatama sa kanyang mukha, na nagbibigay ng isang anyong kasing lamig ng marmol. Ang dangal na ipinagmamalaki mo, Imelda, ay kasing rupok ng diamanteng ibinibenta mo sa Okada. Mahinahong sagot ni Dalisay. Ang bawat salita niya ay tila isang dahan-dahang pagbaon ng patalim. Narito ako hindi para makinig sa iyong mga panlalait. Narito ako para tapusin ang lahat. Inilabas ni Dalisay ang isang tablet at iniharap ito sa matanda. Pinindot niya ang play. Ang screen ay nagpakita ng isang malinaw na video, ang gabi, sa loob ng silid ni Liag. Malinaw na nakita si Marisol na mabilis na isinisilid ang pusong Kastila sa bag ng gamot ng bata habang nakatalikod si Tala. Ang bawat galaw ni Marisol ay tila isang tadhana na unti-unting sumasakal sa kanila ngayon. Kasinungalingan! Edited ang video na yan! Sigaw ni Marisol mula sa kabilang interrogation room na naririnig dahil sa manipis na dingding. Ang kanyang boses ay tila isang desperadong tili ng isang hayop na nakulong sa bitag. Magsinungaling ka hanggat gusto mo, Marisol. Wika ni Dalisay habang hindi inaalis ang tingin kay Imelda. Pero ang warrant of arrest na hawak ng mga pulis ay hindi lang para sa pagnanakaw, estafa, large-scale fraud at child abuse. Pinahirapan niyo ang anak ko, pinagkait niyo sa kanya ang kanyang ina para lamang sa inyong kasakiman. Pumasok si Jace sa silid kasama ang isang pulis. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang suot na mamahaling barong ay gusot-gusot na, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na tila huli na ang lahat. Tala, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Nauutal na saad ni Jace. Lumapit si Jace sa lamesa. Tila isang asong nagmamakaawa sa paanan ng kanyang amo. Tala, pakiusap. Pag-usapan natin ito. Para kay Liag. Huwag mong ipakulong ang iyong biyenan, ang ama ng iyong anak. Alam kong may natitira pang pagmamahal sa puso mo. Iisang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dalisay. Ang tunog nito ay tila isang basag na kristal. Maganda, ngunit nakakasugat. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Jace. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa lalaki, isang paalala na ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang tala na maaari niyang manipulahin ng matatamis na salita. Pagmamahal, bulong ni Dalisay. Inayos niya ang kurbata ni Jace, isang galaw na tila malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Ang pagmamahal na yon ay kasama mong ibinaon sa putik noong gabing tumalikod ka habang pilit akong kinakaladkad ng mga pulis. Ang pagmamahal na yon ay namatay kasabay ng bawat luhang ibinuhos ni Liag habang tinatawag ang pangalan ko. Pero ikaw, mas pinili mong yakapin ang isang ahas. Tala, please. I was forced. Si Mama ang nag-utos ng lahat. Sigaw ni Jace habang itinuturo ang kanyang sariling ina. Walang hiya kang bata ka. Ako pa ang isasama mo sa pagbagsak mo? Asik ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at kahihiyan. Tumigil kayo. Ang sigaw ni Dalisay ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Inilabas niya ang isang asul na sobre mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa lamesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa bakal ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga Rivera. Nanlaki ang mga mata ni Doña Imelda. Ang kanyang mukha na dati ay maputla ay naging kasing puti na ng papel. Alam niya ang sobreng iyon. Alam niya ang lihim na nakabaon sa loob nito, sa loob ng mahabang panahon. Ano yan? Tanong ni Jace. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang sobre. Basahin mo, Jace. Utos ni Dalisay.
Ang kanyang boses ay tila isang matalim na yelo. Basahin mo ang huling habilin ni Don Ricardo Rivera, ang katotohanang pilit na itinago ng iyong ina upang manatili kayo sa kapangyarihan. Nanginginig na binasa ni Jace ang sulat. Habang tumatagal, ang kanyang mga mata ay tila mawawalan ng malay. Hindi ito totoo. Si Papa, hindi ko siya tunay na ama. Bastardo ako. Jace, huwag kang maniwala dyan. Kasinungalingan niya ni Tala. Sigaw ni Doña Imelda. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng kumpiyansa. Ang DNA test ay hindi nagsisinungaling, Imelda. Saad ni Dalisay habang nakatitig ng diretso sa matanda. Kinuha na namin ang sample ng buhok ni Jace at inihambing sa labi ni Don Ricardo na muli naming ipinahukay sa tulong ng mga Montemayor. Jace is not a Rivera. He has no right to the name, the fortune, or even the house you are staying in. Napaupo si Jace sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman, ang kanyang pagkatao, ay gumuho sa isang sandali. Siya ay walang iba, kundi isang bunga ng pagkakamali, isang huwad na prinsipe sa isang kahariang gawa sa buhangin. At ikaw, Marisol, lumingon si Dalisay sa direksyon ng kabilang silid kung saan nakikinig ang babae. Ang lalaking pinakasalan mo dahil sa yaman ay wala ng kahit isang sentimo. Ang Rivera Holdings ay pag-aari na ng Montemayor Group dahil sa mga utang nyo na binili ko lahat. You are marrying a man who owns nothing but the clothes on his back. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa interrogation room. Ang tanging naririnig ay ang mahinang hikbi ni Jace at ang mabilis na paghinga ni Doña Imelda. Ang hustisya na matagal nang ipinagkait ay tila isang malakas na agos na lumulunod sa kanila ngayon. Tumayo si Dalisay at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Huminto siya sandali at lumingon sa kanila. Ang pusong Kastila ay nasa akin na. Ang video ay nasa mga pulis na. At ang anak ko ay kukunin ko na sa inyo. Ngayon din. Dalisay, please. Let me see Liag one last time. Pagmamakaawa ni Jace, ang kanyang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Hindi ka karapat-dapat na tawaging ama, Jace. Dahil ang isang tunay na ama, hinding-hindi hahayaang masaktan ng kanyang anak para lamang sa kanyang sariling kaligtasan. Huling saad ni Dalisay bago siya tuluyang lumabas ng silid. Sa labas ng presinto, sinalubong siya ng liwanag ng buwan. Naroon si Lolo Bernardo, kasama si Nanay Susing na hawak ang kamay ni Liag. Nang makita ng bata ang kanyang ina, mabilis itong bumitaw at tumakbo patungo sa kanya. Mama, Mama! Ang tili ni Liag ay tila isang musika na nagpagaling sa bawat sugat sa puso ni Dalisay. Lumuhod si Dalisay sa semento at niyakap ng mahigpit ang kaisa-isang hiyas ng kanyang buhay. Ang bawat sentimetro ng kanyang katawan ay nanginginig habang nararamdaman ang maliliit na bisig ni Liag na pumupulupot sa kanyang leeg. Ang amoy ng buhok ng bata, ang amoy ng gatas at matamis na pulbos ay tila isang pamilyar na dasal na nagpabalik sa lahat ng kanyang nawalang lakas. Mama, huwag mo na po akong iiwan, bulong ni Liag sa gitna ng kanyang paghikbi. Ang bawat salita ng bata ay tila isang malambot na haplos na nagpapahilom sa mga latay sa kaluluwa ni Dalisay. Hinding-hindi na, anak. Pangako ni Mama. Hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa nag-uumapaw na emosyon. Hinayaan niyang dumaloy ang kanyang mga luha sa balikat ng anak, mga luhang hindi nagaling sa pait, kundi sa wagas na kagalakan. Sa gitna ng kanilang pagyayakapan, bumukas ang pinto ng presinto. Inilalabas na si Jace, Marisol, at Doña Imelda na nakapusan ng mga kamay, nakayuko sa gitna ng mga flash ng kamera ng mga reporter na kanina pa nag-aabang sa labas. Ang ingay ng mga tanong at ang nakasisilaw na ilaw ay tila isang huling paghuhukom
para sa pamilyang Rivera. Napatigil si Jace nang makita ang mag-ina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa eksenang dati ay binaliwala niya. Isang inang nagmamahal at isang anak na nagtitiwala. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang dambuhalang bato na dumagan sa kanyang dibdib. Ang babaeng tinawag niyang hampas lupa ay ang kaisa-isang tao na tunay na nagmahal sa kanya. At ngayon, ang pagmamahal na yon ay tuluyan ng naging abo. Tala, mahinang tawag ni Jace. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng kaguluhan. Dahan-dahang tumayo si Dalisay habang karga-karga si Liyag. Tiningnan niya si Jace, hindi nang may galit, kundi nang may matinding awa. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo, ay isa na lamang estranghero na walang halaga sa kanyang paningin. Ang pangalang Tala ay wala na, Jace. Gaya ng pag-ibig na ibinigay ko sa iyo, ito ay pumanaw na sa gitna ng iyong mga kasinungalingan. Malamig na wika ni Dalisay. Ang nakikita mo ngayon ay si Dalisay Montemayor, isang inang handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak at isang babaeng hindi na kailanman muling tatalikod sa sarili niyang dangal. Lumapit si Don Bernardo at inakbayan ang kanyang apo. Ang matanda ay tumingin ng matalim kay Doña Imelda na ngayon ay tila isang lantang gulay sa gilid ng mga pulis. Ang kinang ng mamahaling terno ni Imelda ay tila naging isang madilim na anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ika'y magpahinga na sa loob, Imelda, saad ni Don Bernardo sa isang boses na puno ng kapangyarihan. Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa aking apo ay kukunin ko hanggang sa wala na kayong matitira, kundi ang inyong mga budhing puno ng uod. Hindi na nakasagot ang matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tila may gustong sabihin, ngunit walang salitang lumalabas. Ito na ang katapusan ng kanyang paghahari-harian. Ang reyna ng mga Rivera ay tuluyan ng napatalsik sa kanyang trono. Habang isinasakay ang mga Rivera sa police patrol, binuhat ni Dalisay si Liyag patungo sa kanilang sasakyan. Bago siya sumakay, huminto siya sandali at tumingin sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang mansyon na dati niyang itinuring na impyerno. Naramdaman niya ang isang mahinahong simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang mukha. Tila isang huling pamamaalam sa kanyang masakit na nakaraan. "Let's go home, Liyag," bulong ni Dalisay sa kanyang anak habang marahang hinahaplos ang pisngi nito. "Home po, Mama? Doon po ba sa malaking bahay na may maraming bulaklak?" Tanong ni Liyag nang may kislap sa mga mata. "Oo, anak. Doon sa lugar kung saan hindi ka na muling iiyak, kung saan ang bawat umaga ay puno ng pagmamahal at yakap ni Mama," sagot ni Dalisay habang isinasara ang pinto ng sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa presinto, naiwan ang ingay ng sirena at ang gulo ng mga reporter sa likuran. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mahinang himig ng isang uyayi na kinakanta ni Dalisay para sa kanyang anak. Ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya ay tila isang kumot na bumabalot sa kanila ngayon. Ngunit sa gitna ng kanyang katahimikan, isang lihim na alaala ang biglang dumaan sa isipan ni Dalisay. Isang alaala ng isang huling pag-uusap nila ni Doña Imelda sa library. Isang bagay na hindi niya sinabi kahit kay Attorney Santos. May isang mas malalim pang dahilan kung bakit ganun na lamang ang galit ng matanda sa kanya. Cliffhanger. Habang tinitingnan ni Dalisay ang kanyang refleksyon sa bintana, naalala niya ang mga huling salita ni Imelda bago siya ilabas ng library. "Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Hindi mo pa kilala kung sino ang tunay na pumatay sa mga magulang mo, Dalisay. Ang diamanteng hawak mo ay may bahid ng dugo na hindi mo kailanman malilinis." Naramdaman ni Dalisay ang isang kakaibang lamig sa kanyang batok. Ang digmaan ba ay tunay na tapos na? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking bagyong magbubunyag sa mas madidilim pang lihim ng mga Montemayor? "Mama,
Baka po paggising ko bukas, wala na naman kayo sa tabi ko. Baka po panaginip lang ito. Ang boses ni Liyag ay parang isang marupok na kristal na anumang oras ay maaaring mabasag. Nakahiga ang bata sa gitna ng malawak at malambot na kama sa loob ng mansyon ng mga Montemayor. Suot ang isang sedang pantulog na kulay rosas. Sa kabila ng bango ng mga sariwang bulaklak sa silid at ng lamig ng aircon, nananatiling mahigpit ang kapit ng kanyang maliliit na daliri sa laylayan ng damit ni Dalisay. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ay nakatitig sa kanyang ina na tila ba natatakot na sa isang kurap ay maglaho itong muli. Dahan-dahang hinaplos ni Dalisay ang noo ng anak. Ramdam niya ang bawat mabilis na pintig ng puso ni Liyag, isang paalala ng lamat na iniwan ng mga Rivera sa batang ito. Ang bawat haplos niya ay tila isang panalangin, isang pilit na pagbubura sa lahat ng masasamang alaala ng pananakit at pangungulila. Hinding-hindi na aalis si Mama, Liyag. Matulog ka na, aking hiyas. Dito lang ako sa tabi mo, babantayan ang bawat hininga mo. Bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang bagong tinik na pilit bumabaon. Ang mga huling salita ni Doña Imelda sa presinto. Sino ang tunay na pumatay sa mga magulang niya? At ano ang kinalaman ng brilyanteng pusong Kastila sa dugong dumanak 25 taon na ang nakalilipas? Pumasok si Nanay Susing sa silid. May dalang isang baso ng mainit na gatas. Ang matanda ay nakasuot na ng malinis na uniforme at ang kanyang mukha ay maaliwalas na, malayo sa hitsura niya. Noong siya ay nagtatago pa sa mansyon ng mga Rivera, inilapag niya ang gatas sa gilid ng kama at tiningnan ang mag-ina nang may ngiti ng katuwaan. Ija, kailangan mo na ring magpahinga. Ilang gabi ka na ring hindi natutulog ng maayos, malambing na saad ni Nanay Susing. Huwag kang mag-alala, ligtas na kayo rito. Walang Rivera na makakalapit sa inyo sa loob ng kuta ni Don Bernardo. Salamat, Nanay Susing, pero hindi ako mapakali, sagot ni Dalisay habang tinitingnan ang natutulog na si Liyag. May sinabi si Imelda bago siya ikulong. May alam siya tungkol sa aksidente ng mga magulang ko. Sabi niya, may bahid daw ng dugo ang diamanteng hawak natin. Napatigil si Nanay Susing. Nakita ni Dalisay ang saglit na pagdaan ng kaba sa mga mata ng matanda bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin. Huwag mo nang isipin ang mga sinasabi ng matandang yon, Dalisay. Gusto lang niyang sirain ang iyong kapayapaan kahit nasa loob na siya ng rehas. Ang importante ay kasama mo na ang anak mo. Ngunit hindi na kumbinsi si Dalisay. Ang bawat katahimikan sa mansyong ito ay tila may ibinubulong na hindi niya maintindihan. Nang tuluyan ng makatulog si Liyag, lumabas si Dalisay ng silid at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Lolo Bernardo. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay walang tunog, tila isang anino na naghahanap ng katotohanan. Pagdating niya sa tapat ng pinto, nakita niyang bahagyang nakabukas ito. Naroon si Don Bernardo, nakatitig sa isang lumang litrato sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara. Hawak niya ang isang baso ng alak at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng lumbay na hindi kailanman nakita ni Dalisay sa harap ng maraming tao. Patawad, aking anak. Patawad kung naging huli ang lahat. Bulong ng matanda sa harap ng litrato ng mga magulang ni Dalisay. Hindi na nakatiis si Dalisay at dahan-dahang kumatok. Lolo? Nagulat ang matanda at mabilis na itinago ang litrato sa loob ng drawer. Pinilit niyang maging matatag at ngumiti sa kanyang apo. Dalisay, bakit gising ka pa? Akala ko ay kasama mo ang anak mo. Ang anak mo. Lolo, kailangan nating mag-usap. Direktang saad ni Dalisay habang nauupo sa tapat ng lamina. Ano ang tunay na nangyari noong araw ng aksidente? Bakit sinabi ni Imelda na ang pusong Kastila ay may bahid ng dugo? May itinatago ba kayo sa akin? Bumigat ang hangin sa loob ng silid.
Ang tanging naririnig ay ang mahinang lagitik ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay tila isang pagtatanong. Huminga ng malalim si Don Bernardo at tumingin sa labas ng bintana sa kadiliman ng gabi. Ang brilyanteng yan, Dalisay, ay hindi lamang basta hiyas. Ito ang huling regalo ng iyong ama sa iyong ina bago sila sumakay sa eroplanong yon. Ngunit bago ang aksidente, marami ang naghahangad sa diyamanting iyan. Kabilang na ang ama ni Jace, si Ricardo Rivera. Pag-amin ng matanda, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang aksidenteng yon, hindi ito basta-basta. May mga taong nanabutahe sa eroplano upang makuha ang pusong Kastila. Nanlamig ang buong katawan ni Dalisay. Ang katotohanan ay mas talamak pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang pamilyang Rivera ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang dangal, kundi maaari ring sila ang pumatay sa kanyang mga magulang. Kung ganoon, bakit hinayaan niyo silang manatili sa kapangyarihan sa loob ng mahabang panahon, Lolo? Tanong ni Dalisay, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Dahil wala tayong sapat na ebidensya noon, Apo, at dahil akala ko ay kasama ka ring nawala sa aksidenteng yon. Sagot ni Don Bernardo habang hinahawakan ang kamay ni Dalisay. Ngayong narito ka na, hindi ko nahahayaang may mangyari pang masama sa'yo. Tapos na ang laban natin sa mga Rivera. Ngunit sa likod ng mga mata ng kanyang lolo, may nakita si Dalisay na isang bagay na hindi nito sinasabi. May isang takot na hindi maipaliwanag. Tila may mas malaki pang lihim na nakatago sa likod ng brilyanteng iyan. Isang lihim na maaaring mas makasira sa kanilang pamilya kaysa sa mga Rivera. Pagbalik ni Dalisay sa kanyang silid, nahiga siya sa tabi ni Liag. Niyakap niya ang bata at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang eroplanong bumabagsak sa gitna ng bagyo at isang kumikinang na diamante na nalulunod sa isang dagat ng dugo. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang ang gabi ay unti-unting naglalaho. Kung ang pusong Kastila ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, karapat-dapat pa ba itong manatili sa kanyang mga kamay? O ito ba ang magsisilbing sumpa na muling maglalagay kay Liag sa panganib? Habang papalapit ang madaling araw, isang hindi kilalang numero ang nag-send ng isang litrato sa telepono ni Dalisay. Isang litrato ng isang lalaking hindi niya kilala. Nakatayo sa harap ng mansyon ng mga Montemayor sa gitna ng dilim. May hawak na isang itim na rosas. Ang huling hiling ng iyong ina, Dalisay, ay hindi ang diamanteng ito, kundi ang makita kang lumaking malaya mula sa anumang kadena ng kahapon. Ang boses ni Lolo Bernardo ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng malamig na hangin sa dalampasigan ng Batangas. Nakatayo si Dalisay sa tapat ng malawak na dagat. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa pino at maputing buhangin. Sa kanyang palad, nakahiga ang pusong Kastila, ang diamanteng naging sanhi ng kanyang pagdurusa, ang hiyas na naging mitya ng buhay ng kanyang mga magulang, at ang tanging alaala ng isang nakaraang puno ng pait at dugo. Ang misteryosong lalaking may hawak na itim na rosas noong nakaraang gabi ay hindi pala isang kaaway. Siya si Mang Carding, ang dating mekaniko ng pamilya na nakaligtas sa aksidente at nagtago sa loob ng 25 taon dahil sa takot kay Doña Imelda at sa mga galamay nito. Sa tulong ng liham na iniwan niya, nalaman ni Dalisay ang buong katotohanan. Ang pamilya Rivera ay hindi lamang nagnakaw, kundi sila ang nagbayad upang sadyang sirain ang makina ng eroplano. Ngunit sa halip na puot ang maramdaman, isang kakaibang gaan ang bumalot sa dibdib ni Dalisay. Tiningnan niya ang diamante na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat kislap nito ay tila bulong ng kanyang ina, isang paalala na ang tunay na yaman ay wala sa bato, kundi sa pag-ibig na nagpapatuloy sa kanyang mga ugat. Tapos na ang lahat, Lolo.
Bulong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng galit, kundi puno ng kapayapaan. Ang mga Rivera ay nasa loob na ng rehas, nabubulok sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan. Ang hustisya ay nakamit na natin. Ngunit ang diamanteng ito, hindi ito ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Sa malayo, naririnig niya ang masayang tawa ni Liag habang naglalaro ang bata sa buhangin kasama si Nanay Susing. Ang bawat takbo ni Liag, ang bawat kislap ng kanyang mga mata ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang hiyas sa buong mundo. Doon naintindihan ni Dalisay, ang tunay na pusong Kastila ay hindi ang bato sa kanyang palad, kundi ang pusong tumitibok sa loob ng kanyang anak. Bago sila bumalik sa Maynila, nagpasya si Dalisay na dumaan sa kulungan sa huling pagkakataon. Nais niyang harapin ang multo ng kanyang nakaraan bago niya ito tuluyang bitawan. Sa loob ng bisitahan, hinarap niya si Jace. Ang lalaking dati ay tiningala niya bilang kanyang langit, ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Gusot ang kanyang uniforme, malalim ang mga mata, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang makita niya si Dalisay, pilit siyang ngumiti. Isang ngiting puno ng desperasyon. Dalisay, pakiusap, ilabas mo ako rito. Alam kong mahal mo pa ako. Para kay Liag, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagsusumamo ni Jace, ang boses ay tila isang sirang plaka. Tiningnan siya ni Dalisay ng matagal. Walang galit, walang sakit. Tanging awa na lamang ang nararamdaman niya. Jace, ang pagkakataon ay hindi ibinibigay. Ito ay pinaghihirapan. At ikaw, sinayang mo ang bawat pagkakataong ibinigay ko sa'yo noong ako pa ay si Tala. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay hindi pag-ibig, kundi pagsisisi dahil nawala ang iyong marangyang buhay. Inilabas ni Dalisay ang isang maliit na larawan ni Liag na nakangiti at ipinakita ito kay Jace sa likod ng salamin. Tingnan mo ang anak mo, Jace. Ngayon lang siya tunay na naging masaya. At ang kaligayahang iyan ay hindi mo kailanman magiging bahagi dahil mas pinili mong maging anak ng iyong ina kaysa maging ama sa iyong anak. Tumayo si Dalisay at hindi na hinintay ang sagot ni Jace. Sa kabilang selda, nakita niya si Doña Imelda. Ang matanda ay nakaupo sa sulok, nakatulala sa pader. Tila kinakausap ang mga anino ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na. Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na magsisilbing kulungan niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Paglabas ni Dalisay ng presinto, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap. Tinawagan niya si Attorney Santos. Attorney, ituloy ang plano. I-donate ang lahat ng halaga ng Pusong Kastila sa Foundation for Abused Women and Children. Gusto kong ang bawat sentimo nito ay maging gamot sa mga pusong sugatan, gaya ng sa akin noon. Utos ni Dalisay. Sigurado ka ba rito, Dalisay? Napakalaki ng halagang yon. Tanong ng abogado. Sigurado ako, attorney. Dahil ang tunay na hiyas ay hindi itinatago sa loob ng safe, ito ay ibinabahagi upang magbigay ng liwanag sa iba. Sagot ni Dalisay ng may ngiti. Pagbalik niya sa mansyon ng mga Montemayor, sinalubong siya ni Liag. Binuhat niya ang bata at hinalikan sa noo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Dalisay na siya ay buo na. Ang bawat sugat ay naghilom na, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagtanggap. Sa ilalim ng malaking puno ng nara sa kanilang hardin, naupo si Dalisay kasama ang kanyang lolo Bernardo at nanay Susing. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, naramdaman ni Dalisay ang isang kakaibang katahimikan, isang katahimikang hindi nakakatakot, kundi nakakapagpakalma. Lolo, Nanay Susing, salamat. Bulong ni Dalisay. Salamat sa pagturo sa akin na ang pagiging Montemayor ay hindi tungkol sa yaman, kundi tungkol sa tibay ng loob na muling bumangon. Niyakap ni Dalisay si Liag ng mahigpit habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot tanaw.
Ang kadena ng kahapon ay tuluyan ng naputol. Ang pusong Montemayor ay malaya na. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, isang pamilyar na himig ng kanta ang narinig ni Dalisay mula sa labas ng gate. Isang himig na dati ay kinakanta ng kanyang ina. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki. May dalang isang maliit na kahon at nakangiti sa kanya. Isang nangiting tila nangangako ng isang bagong bukas. Ang paglalakbay ba ni Dalisay ay tunay na natapos na? O ito pa lamang ang simula ng isang bagong kwento ng pag-ibig na hindi na kailanman dadaan sa putik? Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang lahat ng dumi at pait ng nakaraan. Ang mansyon ng mga Montemayor ay hindi na lamang isang kuta ng yaman at kapangyarihan. Ito ay naging isang tahanan na puno ng buhay, halakhak, at higit sa lahat, pag-asa. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Dalisay sa ilalim ng punong narra. Hawak niya ang isang masaselang kagamitan sa paglilinis ng hiyas. Sa harap niya ay hindi ang pusong Kastila, kundi ang maliliit na hikaw na ibinigay sa kanya ni Lolo Bernardo noong siya ay bata pa. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay puno ng ingat at pagmamahal. Hindi na siya nagtatrabaho bilang isang alipin. Siya ay lumilikha bilang isang alagad ng sining. Ang pagpapanumbalik ng hiyas ay naging simbolo ng pagpapanumbalik ng kanyang sariling kaluluwa. Mama, look, I drew a picture of us and Lolo Bernardo. Ang masayang tili ni Liag ay pumutol sa katahimikan. Patakbong lumapit ang bata. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at malusog. Malayo sa maputla at sakiting anyo nito noon sa mansyon ng mga Rivera. Ang bawat tibok ng puso ni Liag ay tila isang himig ng tagumpay laban sa kamatayan. Kinuha ni Dalisay ang drawing at hinalikan ng kanyang anak sa noo. Sa bawat yakap ni Liag, nararamdaman ni Dalisay na sapat na ang lahat. Wala nang kulang. Sa loob ng isang taon, naging abala si Dalisay sa pagpapatakbo ng Tala Foundation. Ang bawat sentimong nakuha mula sa pagbebenta ng pusong Kastila ay nagbigay ng bubong, pagkain, at legal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sa bawat mukha ng babaeng kanyang natutulungan, nakikita ni Dalisay ang kanyang dating sarili. Ang babaeng nagdusa sa dilim ngunit nakahanap ng lakas na muling tumayo. Ngunit kumusta na ang mga taong nagbaon sa kanya sa putik? Ang balita mula sa labas ay tila isang paalala ng malupit na karma. Si Doña Imelda ay nananatili sa loob ng isang psychiatric ward sa loob ng bilangguan. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng sarili niyang mga kasalanan. Sinasabing gabi-gabi ay nakikita siyang kinakausap ang mga anino sa pader, pilit na naghahanap ng diamanteng hindi na kailanman magiging kanya. Si Marisol naman ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong dahil sa fraud at pagnanakaw. Iniwan ang lahat ng mga kaibigang akala niya ay tapat sa kanya. At si Jace? Si Jace ay naging isang anino na lamang ng nakaraan. Matapos malaman ng buong mundo na siya ay hindi tunay na Rivera, wala nang tumanggap sa kanya sa mundo ng negosyo. Balita ay nagtatrabaho siya ngayon bilang isang hamak na kargador sa pier. Ang mga kamay, na dati ay ayaw madumihan, ay puno na ngayon ng kalyo at langis. Isang beses ay sinubukan niyang magpadala ng sulat kay Liag, ngunit pinunit ito ni Dalisay ng walang pag-aalinlangan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil ayaw na niyang malason pa ang isipan ng kanyang anak ng isang amang hindi kailanman naging tapat. Sa gitna ng dahan-dahang paglubog ng araw, lumapit si Lolo Bernardo at naupo sa tabi ni Dalisay. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Apo? Napatingin si Dalisay sa malayo, sa abot tanaw, kung saan ang langit ay nagiging kulay ube at ginto. Nahanap ko na po ang kapayapaan, Lolo. Mahinahong sagot ni Dalisay. Nahanap na ba niya ang patawad? Oo, hindi dahil karapat-dapat ang mga Rivera sa kanyang patawad, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang pagpapatawad kay Jace at Imelda
ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap. Ito ay ang tuluyang pagbitaw sa lason na pilit nilang isinaksak sa kanyang buhay. Ang patawad ay ang susi na nagpalaya sa kanya mula sa kulungan ng puot. Bin-ing Chua. Ang kapayapaan ni Dalisay ay hindi nanggaling sa yaman ng mga Montemayor, kundi sa katotohanang kaya na niyang tingnan ang kanyang sarili sa salamin nang walang bahid ng kahihiyan. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay pinunuan niya ng ginto ng katatagan, gaya ng sining ng kintsugi ng mga Hapones, mas maganda at mas matibay dahil sa mga sugat na pinagdaanan. Anong bayhak? Ang bawat babae ay isang hiyas. Maaari itong itapon sa putik, tapakan, o pilit na basagin, ngunit ang tunay na ningning nito ay nanggagaling sa loob. Ang dangal ay hindi nakadepende sa apelyido o sa dami ng alahas, kundi sa kakayahang manatiling mabuti sa gitna ng isang mundong talamak ang kasamaan. Ang tunay na pusong Kastila ay ang pusong marunong magmahal ng wagas, magsakripisyo ng walang pag-iimbot, at muling bumangon mula sa abo ng sarili nitong pagkawasak. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, isang maliwanag na bituin ang sumiklab sa kalangitan. Tumingin si Liyag sa itaas at itinuro ang bituin. "Look, Mama, ang ganda ng tala," nangiti si Dalisay. Niyakap niya si Liyag ng mahigpit habang ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanilang mga mukha. Ang pangalang tala ay hindi na isang paalala ng sakit. Ito na ang nagsisilbing gabay niya patungo sa isang bagong umaga. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ni Dalisay ang isang malakas na tibok ng puso sa kanyang dibdib. Isang tibok na puno ng pasasalamat. Ang laban ay tapos na. Ang hiyas ay maningning na. At sa wakas, ang bukas ay wala na sa ilalim ng anino ng kahapon. Ang bawat patak ng luha ay naging perlas at ang bawat sugat ay naging bituin. Ito ang kwento ni Dalisay, ang babaeng natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng pagkakadurog at ang inang naging kuta ng kanyang anak laban sa lahat ng bagyo. Bagong umaga na at ang araw ay hinding-hindi na muling lulubog sa kanyang puso. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Dalisay, isang paalala na ang bawat gabi, gaano man ito kadilim, ay palaging may dalang pangako ng isang maningning na umaga. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng kwentong ito. Isang malaking karangalan ang maging bahagi ng inyong oras, lalo na sa inyong paggawa sa bahay o sa gitna ng inyong pamamahinga. Habang binubuo ko ang bawat kabanata ng hiya sa putik, lalo na ang mga sandali ng matinding pagdurusa ni Tala sa loob ng piitan at ang kanyang muling pagyakap kay Liyag, hindi ko rin mapigilang maluha. Bawat salitang inyong narinig ay binuo ng may matinding damdamin na tila ba ako mismo ang nakikiramdam sa bawat hapdi ng kanyang puso at bawat kislap ng kanyang tagumpay. Ang kwentong ito ay hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay na aking nasaksihan. Mga kwento ng mga kababaihang dumaan sa matinding pagsubok ngunit piniling manatiling mabuti at matatag. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa mga hiya sa suot natin, kundi sa ningning ng ating kaluluwa matapos nating lampasan ang mga bagyo ng buhay. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa taong nagkasala, kundi para sa ating sariling kalayaan, gaya ng isang maliit na butil na kailangang ibaon sa dilim ng lupa. Bago ito maging isang malagong puno, ang ating mga pagdurusa ay mga pagkakataon lamang upang tayo ay muling sumibol ng mas matibay. Huwag sana nating hayaang mapundi ang ating ningning sa gitna ng pagsubok. Ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, may isang bagay na nais kong itanong sa inyo. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging parusa para kay Jace? O sa kabila ng lahat,
ay nararapat pa rin ba siyang bigyan ng pagkakataon na makitang muli ang kanyang anak balang araw? Sana ay nagustuhan niyo ang ating kwento. Pakiusap po ay i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-iwan ng inyong komento sa ibaba. Dahil napakahalaga po sa akin na malaman ang inyong saloobin. Mag-subscribe na rin po kayo para sa susunod nating mga kwento na puno ng damdamin at inspirasyon. Muli maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na paglalakbay ng ating mga puso. Manatili tayong maningning gaya ng hiyas at maging puno ng pag-asa sa bawat bukang liwayway. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat